Okay? Katotohanan dumating sa inyo mula sa Allah o subhanahu wa ta'ala ang isang liwanag at isang maliwanag na aklat. Okay, malinaw? Yan ay karapatan. Ang Quran ay karapatan ng Allah sa atin bilang mga alipin. Kaya ang Quran ay liwanag, ang Quran ay gabay, ang Quran ay awa, ang Quran ay lunas, at ang pag-iwas dito ay hijran o pagtatalikod. Subhanallah. Kaya ito ay kumbaga encouragement and discouragement natin sa mga kapatid natin na talagang wala silang layunin na basahin ng Quran, pag-aralan, no? Hindi dahil sa sila ay busy, kundi dahil sa kawalan talaga ng malasakit, kawalan ng pagsusumikap at pagpapahalaga. Tandaan na sila ay nasa panganib at malaking kasalanan at pagkukulang sa pananampalataya. Pangalawa, babala sa pagtalikod sa Quran. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsusumbong sa Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa mga taong tumalikod sa Quran. Sa Suratul Furqan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Subhanallah. Ya qaumi, sabi ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. At sinabi ng propeta, o aking Panginoon, ang aking mga tao, ang aking qaum, ang aking sambayanan ay itinuring ang Quran na isang bagay na pinabayaan. Yadan billah. Ano bang ibig sabihin ng mahjur? Sinabi ni Ibn Qayyim rahimahullah, sabi niya ang mahjur, hindi pagbabasa rito, hindi pagbabasa nito, hindi pagsasaulo nito, hindi pag-aaral at pag-unawa nito, hindi paglalapat sa buhay, pagsasakatuparan, kumbaga, at hindi paghukom dito. Yan ang ibig sabihin ng mahjur. Ito ay pangkalahatan salita na mayroong iba't ibang meaning. Okay? Ulitin natin, ang mahjur, sinabi ito ay reklamo, daing ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, ya Allah, ya Rab, yung aking sambayanan na sinasabi nila Muslim sila, sinasabi nila na sila ay they love Prophet Muhammad. Alam mo yon, they love Allah subhanahu wa ta'ala, they love Islam. Pinangalandakan nilang kanilang reliyon na Muslim. Subalit, anong nangyari? No? Ang aking kaum ay itinuturing na ang Quran ay isang bagay na pinabayaan nila. Subhanallah, mahjur. Ibig sabihin, hindi nagbabasa, hindi nagsasaulo, hindi nag-aaral, at hindi niya inuunawa, hindi niya isinasabuhay, at hindi niya ginagamit yun sa kanyang pambabatas o pagbigay ng hukom. Yadan billah, mga kapatid. No? So, bilang payo, sa taong walang layunin sa Quran, tandaan na ito ay aklat ng buhay. Ito ay aklat ng buhay. Ang Quran ay hindi lamang para sa mga religious. Ito ay para sa lahat ng nilikha bilang gabay at kaligtasan. Diba? Hindi lang ay para lang yan sa mga talaga, sa mga relihiyoso, para lang yan sa mga, kumbaga, hindi makabasag pinggan, subhanallah. No? Hindi, sa araw ng paghukom, hindi mo pwedeng sabihin sa harapan ng Allah yan, na ya Allah, para lang yan sa mga relihiyoso. Okay, yan ay para sa lahat ng tao, para sa lahat ng likha bilang gabay at kaligtasan. Suriin ang kalagayan ng puso. Ang kawalan ng layunin ay tanda ng sakit sa puso ayon sa mga ulama. Diba? Wala silang intensyon sa bagay na ito. Sakit ng puso, nagpapakita na meron sa akin sakit sa puso. Diba? Ala inna fil jasadi mudgha idha salahat salahal jasadu kullu. Nakalagay sa hadith yan. Katotohanan sa katawan ay may isang piraso ng laman. Kapag ito ay maayos, ang buong katawan ay magiging maayos. So, ibig sabihin, yun ay puso. Na ibig sabihin, ang puso ay hindi maayos, wala sa kaayusan, dahil hindi siya naghahangad ng layunin, hindi siya naglalayon sa pagbabasa at pag-aaral ng Quran. Subhanallah. Yan ay sakit sa puso, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Diba? Kabilang yan sa sakit, tapos binanggit ni Hasan al-Basri. Diba? Sinasabi nila na mahal nilang Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, ang ginagawa nila, qalu annahum yuhibbuna Allah. Subalit ang ginagawa nila, lumalayo sila sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi na kinikilala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paano magkilala ng Allah? Hindi ka nagbabasa ng Quran. Hindi mo inaalam. Kapagkat lahat ng katangian ng Allah na sa Quran. Pangatlo ay magsimula sa maliit at madali. Kahit isang aya sa isang araw, magsimula sa madali at sa mga sura na malapit sa puso. Tulad ng Al-Fatiha, Al-Ikhlas, Al-Mulk, Suratul Yasin at iba pa. Now, ilan sa atin ngayon, of course, majority sa mga Muslim ngayon, halos karamihan sa mga Muslim ngayon, alam ang Fatiha. Alam pa paano sa uluhin, basahin. Pero ang tanong, ilan sa kanila o ilan sa atin ngayon ang tunay na nakakaalam sa ibig sabihin ng Al-Fatiha o ng Suratul Fatiha sa kabuuan? Subhanallah.
Mangilang-ngila lang sa atin mga kapatid, no, yung alam kung ano ang ibig sabihin ng Suratul Fatiha, kung ano mga nilalaman ng Suratul Fatiha. Then of course, lumapit sa Quran na may pagkababa. Ibig sabihin ay humiling ng gabay. Okay? Allahumma ja'al al-Quran nuran sadri wa rabi'a qalbi. Marami yan. Allahumma ja'al al-Quran nuran lana. Marami mga dua tungkol sa tinatawag na magsama sa mga mangka-Quran. Ibig sabihin, ang pagsama sa mga taong nagbabasa, nag-aaral, at nagpapahalaga sa Quran ay nakakahawa ng kabutihan. Huwag kang sumama sa mga taong may bisyo. Huwag kang sumama sa mga taong nagpabayan ng Quran. Wallahi, hindi mo makakamtan yung kaalaman tungkol dito. So bilang panghuli, ang walang layunin sa Quran ay nasa panganib ng pagtatalikod at pagkasira ng puso. Subalit, ang awa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay bukas sa mga nagnanais magsimula. Magsimula tayo kahit paunti-unti inshallah. Ang Quran ay hindi lamang binabasa, ito ay pinapakinggan, pinag-iisipan, isinasabuhay. So maraming salamat sa inyong katanungan. Allahu a'lam bisawab.